Isang pinagpalang araw at papuri muna sa ating Panginoong Jesucristo dahil po sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ngayong araw na ito sa pamamagitan po ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Palakpakan naman po natin. Kahit po hindi natin kasama na personal ang ating Pangulo, ay gusto po namin ipabatid sa ating Pangulo ang buong bayan ng Kalumpit ay buong puso po na nagpapasalamat sa biyayang ipinagkaloob po dito sa aming bayan ng Kalumpit. Katuwang po niya ang napakasipag po ng ating DSWD Secretary Rex Gatchalian. Palakpakan naman po natin. Pinagpapasalamat po ng buong Kalumpitenyo dahil po mula po nung kalamidad ay hindi po tayo pinabayaan ng ating Pangulo na magbigay ng tulong. Dire-diretso po ang suporta ng ating mahal na Pangulo dito sa bayan ng Kalumpit. Nung araw po ay ang bayan ng Kalumpit ay ang kauna-unahang pamumuhay ay ang pagtatanim ng palay. Pero dahil ho sa baha, sa taon-taon na binabaha kami dito sa bayan ng Kalumpit, ang ektaryang lupain po dito sa aming bayan ay hindi na ho napakinabangan. Alam naman ho ng lahat na ang ating Pangulo ay hindi ho tumitigil para makahanap ng konkretong solusyon ng problema ng baha dito sa aming bayan. Kaya ho, sa ating mahal na Pangulo, sa panggitan po ng representative na si ating Secretary Rex Gatchalian, alam po namin na meron pong hinahanapan na konkretong solusyon ang ating Pangulo sa baha. Kaisa niyo po ang bayan ng Kalumpit sa pagdarasal nang sa ganun po ay maisakatuparan ang solusyon dito sa bayan namin sa Kalumpit, hindi lamang po sa Kalumpit, kundi sa buong lalawigan ng Bulacan. Nawa ho ay maging malakas ang inyong pangangatawan sa lahat po ng nagsiservisyo sa ating bansa, at nang sa ganun ho ay magtuloy-tuloy ang pagtulong sa ating kapwa Pilipino. Muli po, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw po ay dalak nating tatanggapin ang mga biyayang kaloob ng Panginoong Diyos sa ating dakilang lalawigan sa pamamagitan po ng ating minamahal na Pangulo na kinakatawan po ng ating napakasipag na Secretary na si Secretary Rex Gatchalian at ang kanya po mga kasamahan sa DSWD family at Tolin. Ito po ang ipinamamahagi natin ngayon sa panguna rin ng iba pa po nating mga kasamahan na nandito ngayon na nagtulong-tulong upang maging maayos na maisagawa ang pinamamahagi ito. Ang pagbisita ng ating Pangulo ay patunay sa kanyang walang maliw na pagtutok sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino na siyang buong pusong sinusuportahan ng inyong lingkod at ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Sa ating pagbuo ng matatag na bansa, kinakailangan nating pagtuunan ng pansin ng ating mga kababayan sa pagkakaroon natin ng kasapatan sa pagkain, ligtas na pamayanan, at kalinangang pangkabuhayang mag-ugat ang pangmatagalang pagsulong ng bansang Pilipinas. Dito po sa lalawigan ng Bulacan, nagpupunla tayo ng magandang pagbabago sa sektor ng serbisyong panlipunan, kabuhayan at agrikultura. Ito po ang nagsisilbing matibay na pundasyon sa ating tuloy-tuloy na pangunguna sa larangan ng maagap na paglilingkod sa gitna ng malaking oportunidad na niyayakap ng ating lalawigan. Sinisiguro nating mararamdaman ang pag-unlad sa bawat komunidad dahil ang progresong ito ay kaloob ng Diyos at itinakda para sa ating mamamayan.
Sa ating pong mga benepisyaryo at kababayang Bulakenyo, patuloy po tayong magkakapit-bisig ang pamahalaang nasyonal at lokal upang tuloy-tuloy ang pagtahak ninyo sa isang ligtas at masaganang pamumuhay. Wala pong maiiwan. Sama-sama po tayong susulong tungo sa lubos na kaunlaran. Sa pagkakataong ito po ay nais ko rin samantalahin bilang inyong Provincial Social Welfare and Development Officer ang aking din pong taus-pusang pasasalamat sa ating Pangulo at sa ating pong Secretary Rex Gatchalian. Hindi lang po ito ang mga biyayang napunta sa lalawigan ng Bulacan. Mula po sa bagyong Egay at Falcon, wala pong lubay, walang hinto ang mga ibinibigay na tulong ng national government sa dakilang lalawigan ng Bulacan. Palakpakan naman po natin ang ating Pangulo at President Ngayon din ay sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon na magpasalamat sa lahat ng mga volunteer workers, sa lahat po ng mga tumutulong para maibaba ng maayos ang programa ng DSWD hanggang sa dulong nayon sa 572 barangay sa buong lalawigan ng Bulacan. Secretary, samantalahin ko na din po, binabasabi po ni Governor kagabi nung kausap ko siya. Magpasalamat po kami at naibigay na ang unang tranche ng emergency cash transfer. At nag-emergency meeting po si Director Venus kahapon nung Saturday at yung pong second tranche ay dadating na from October 12 to 25. So muli palakpakan po namin sila. Karamihan po sa nakilalaan ng emergency cash transfer at ng AICS ay nagmula po dito sa bayan ng Kalumpit, bayan ng Hagunoy, bayan ng Bongbong kung saan po ay talagang doon po nagkaroon ng maraming naging biktima ng bagyong Egay at Falcon. So maraming salamat po. Palakpakan po namin. So muli, sa ngalan po ng aming minamahal na butihing Governor, the People's Governor, maraming salamat po. Bago ako magsimula, nais kong magpasalamat at magbigay-pugay sa ating alkalde, kay Mayor Lem. Mayor Lem, maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Ganoon din kay Vice Mayor, sakto ng kanilang mga kasama mula sa Sanggunian na nandito. Siyempre, nandito rin ang aming Assistant Secretary para sa Regional Operations namin, Sec. Paul Ledesma, at tulad din na sabi ko, ang aming Regional Director, si Venus, siya ho ang nakasiwa ng DSWD sa Region 3 kung saan bahagi ang Bulacan. Siyempre, nandito rin ang aking kaibigan, kumare, si Weng, ang ating Provincial Social Welfare and Development Office Head ng probinsya. Magandang umaga at sa lahat ho ng mga panauhin na mga kasama ko sa entablado. Magandang umaga sa inyong lahat. Alam nyo, kanina tinanong ako ni Mayor Lem kung first time ko sa Kalumpit. Sabi ko hindi kasi taga Valenzuela ako, kapitbahay nilang po ako. Mula sa amin papunta dito parang 30 minutes lang ho. At alam ko, maraming mga taga Kalumpit ang nagtatrabaho sa Valenzuela at marami rin mga taga Valenzuela ang may mga palaisdaan, bahay, tahanan o kamag-anak dito sa Kalumpit. At sabi ko nga kay Mayor Lem, hindi ito ang first time ko. Pero kanina nung bumaba ako doon, may narinig ako na bata, sabi niya, nandiyan na si Senator Wade. Sabi ko, hindi ko ako yun. Mas matanda sa akin yun, unod ng tanda yun sa akin. At mas bata ho ako doon sa senador. Pero katulad na rin sabi ko, nagagalak ako na nandito ako ngayon sa Kalumpit. At pinararating rin ng ating Pangulo, ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang kanyang mainit na pagbati sa ating mga 4-piece beneficiaries na kasama natin ngayong umaga. Tatlong bagay ho. Una, ang pinararating natin Pangulo, ang kanyang assurance o ang kanyang pagsisigurado na meron ho tayong sapat na bigas, mura at accessible sa lahat ng tao. Ngayon, itong mga nakalipas na panahon, kung nababalita na nagkakakulangan ng bigas, hindi yun dahil wala akong produksyon. Kung hindi tulad ng sinasabi ng ating Pangulo, may mga masasamang loob na nag-hoard o nagmamanipula ng sitwasyon. Pero hindi mo niya hahayaan yun ang mangyari. Kaya nga, kung napapanood yung mga balita ngayon, puspusan ng ang
galaw ng gobyerno para mahanap itong mga hoarders na to at kino-confiscate yung mga bigas na kanilang ino-hoard. Ngayon, tatanungin ho nyo, saan na pupunta yung mga kino-confiscate na bigas? Sa inyo ho, ibibigay ho yun. Sa katunayan, itong bahagi na to, kasama to ng 42,000 na tigto 25 kilos na sako ng bigas na confiscate sa isang smuggler hoarder sa Zamboanga at nakailang linggo na ho kami ng Pangulo na patuloy na binibigay sa ating mga 4-piece beneficiaries. At makakaasa ho kayo na patuloy ho niyang susupuin yung mga hoarders, patuloy na hahanapin itong mga hoarders na to at kukunin ng mga bigas na kanilang in-hoard at ibibigay sa ating mga 4-piece beneficiaries. Importante yun kayo sa ating Pangulo at sisiguraduhin niya na may sapat na pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. At pangatlo, kanina nga nabanggit na ni Weng at ni Mayor Lem na alam rin ng Pangulo yung problema natin. Ang ating Pangulo nakikipag-ugnayan kay Governor Daniel para masigurado na makahanap ng pangmatagalan ng long-term na solusyon o problema ng pagbabaha. Marahil nabalitaan nyo ng kasagsagan ng Egay, Falcon at Habaga. Personal na pumunta pa ang ating Pangulo sa Malolos upang makipagtulong sa ating gobernador at sa ating mga alkalde. Doon mapag-usapan yung mga magiging solusyon, yung mga magiging pangmatagalan na solusyon dito sa problema ng pagbabaha. Pero habang ginagawa ko yun, ang bilin sa akin ng Pangulo sa DSWD, siguraduhin na yung tulong pinansyal at yung iba't iba pang mga tulong na ibinibigay natin sa mga nagiging biktima ng mga kalamidad na dulot ng bagyo, ng pagtaas ng tubig, patuloy na magbibigay. Kaya nga kanina in-mention na ng ating Provincial Social Welfare and Development Hepe, ni Weng, na yung una na tawag namin doon emergency na tulong pinansyal. Nabigay na yung unang batch. Pero naantala lang sandali dahil may inayos kami sa mga dokumento. Pero sa madaling panahon, hanggang next week siguro, no? Next week, magsisimula na ulit tayo. Yung listahan na ibinigay ni Governor sa Pangulo natin, lahat ko yun, unti-unti na ho mabibigyan ng ayuda at ng tulong para ho yung mga naging biktima ng bagyo, yung mga nasiraan ng bahay, nasira ang hanap buhay, meron na ho silang konting tulong pinansyal para makabangon ulit. So hindi ko na patatagalin pa. Muli, nagpapasalamat ako kay Mayor Lem, sa kanyang Vice Mayor at sa punong kanilang kasama sa sangguniang bayan ng Kalumpit sa mainit na pagtanggap at mainit na tulong sa pag-organisa nitong rice distribution natin. Sa mga 4-piece beneficiaries namin na sa pangangasiwa kayo ng DSWD, makakaasa kayo na patuloy ng Pangulo sisiguraduhin ang pangangailangan ng inyong mga anak, ng inyong mga pamilya ay patuloy na matutugunan, lalong-lalo na pagdating sa larangan ng pagkain sa bawat hapag ng pamilyang Pilipino. Muli, maraming salamat. Magandang umaga.